Ang gusto, sabi nga ni Vico Soto, ang gusto magkaroon ng tagapagligtas ng Pilipinas. Walang ganon. Dahil sa sitwasyon ng itsura ng gobyerno natin, walang tagapagligtas dito na mag-aangat ng Pilipinas. Kasi nga, kahit anong mabuti kang presidente, pero yung mga sangay-sangay ay mga demonyo at hayop na katawan, wala. Talaga, bakit kayo sa impeachment at ICC ipatigil nyo palagay? Ay, pambobo ka naman. Saka na, ayusin mo yung ano mo. Ayusin mo, okay? Ang dami kong tanong sa DDC, hindi nyo pa masagot. Bakit nandun si Digong sa ICC kung illegal? Mga bobo at inutil. Meron kang bahay. Ha? Magkukup-kup ka ba? Magkukup-kup ka ba doon nang hindi naman dapat nasa pamamahay mo? Hindi. Kaya yan nasa pamamahay mo kasi nga may ginawa at kailangan niyang pagbayaran. Inutil! Impeachment! Bakit hindi mo paliwanag saan napunta yung pera? Ano ka? Vice President lang hindi nagpapaliwanag? Ano ka? Ha? Magdalakaw! Yung dun lang po sa... Walang savior. Hindi uso ang savior sa gobyernong ito. Kita mo si Digong? Anong ginawa niya? Binraso niya yung konstitusyon. Oh. Walang due process. Kasi nga, akala niya siya ang magiging bayani. Yung pala, bayag. Bayag ni Xi Jinping. Yan ang nangyari. Kala ni Digong, siya magiging bayani. Yung pala, bayag ni Xi Jinping. Dito na tayo sa reconciliation. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na Yes. maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para Ayan na. Kasi po, si BBM hindi yung katulad ng ugali ng mga DDS. Ano ba ugali ng mga DDS? Kailangan, kahit mali na ang ginagawa ng kagrupo mong DDS na luga, magbubulag-bulagang ka. Ganun ang ugaling DDS. Kahit mali na, magbubulag-bulagang ka. Kahit anong gawin mo, kukonsintihin mo pa. Kita mo, si Bato, si Bongo, kukonsintihin pa nila. Ganyan po ang ugaling DDS. Na hindi po nararapat dahil tayo po ay napapaloob sa konstitusyon o batas ng Pilipinas. Hindi pwedeng namingger ka, absuelto ka dahil tropa kita. Hindi porket pumatay ka ng libo-libo, absuelto ka dahil tropa kita. Hindi porket matagal na tayo magkasama sa Davao, may pogo ka sa Davao,
nilagay mo sa nasyonal dahil ikaw ang economic advisor, kahit anong gawin mo, absuelto ka dahil tropa kita. Ninakaw mo ang pandemic fund o pondo ng pandemya, nilagay mo lahat sa Parmali, okay lang yan. Absuelto ka kasi tropa kita. Yung mga property mo, lalong-lalo na sa Pampanga na may pinakamaraming imbaka ng droga, absuelto ka pa rin dahil tropa kita. Ganun po ang mindset ng DDS. Basta tropa kita, kaibigan kita, affiliated ka sa akin, allied tayo, kahit anong gawin mo, absuelto ka dahil tropa kita. Pero meron kang isang ordinaryong Pilipino na sabihin na natin na nag-a-addict, isang drug addict, lulong sa droga, pinatay dahil hindi kayo tropa. Pero yung isang digong na may anak na adik na si Baste, na may anak na adik na si Chong Kitty, absuelto ka, syempre anak kita. Diba? Ganyan lang po ang buhay ng DDS. Ka-abnormal lang ang umiiral. Ang reconciliation po ay magandang salita. Yan po ay pagsasanib or pagiging pag-aayon sa iisang layunin. At ang gusto nga po ng ni BBM, mag-reconcile tayo para sa taong bayan. Tigilan natin ang politika. Tama. Pero hindi sinabi ni BBM, mag-reconcile tayo, tapos na ang mga kaso mo. Yung mga atraso mo sa taong bayan, tapos na. Yung mga nagawa mong pagnanakaw, tapos na. Yung mga dinamage mo ng mga buhay, tapos na. Hindi ganon ang reconciliation. Hindi po ganon ang reconciliation. Hindi po nakukuha sa salitang word na reconciliation yon. Hindi ganon ang reconciliation. Ang reconciliation, magsasakripisyo ka para sa iisang layunin. At yun nga po, ang layunin ni BBM, makinabang ang taong bayan. Ngayon, kung may kaso ka, harapin mo pa rin. Pero, ang gampanin mo sa taong bayan, kailangan gawin mo pa din. Ngayon, kung may mga kaso ka, harapin mo pa din. Hindi yan package sa reconciliation. Abusado yan. Ha? Abusado ang tawag doon. Sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Okay, tama. Ganyan po ka-abnormal si Roque na naaagnas na at may taning na ang buhay. Diba? Si Roque po, gaya nga sinabi ko kay Carclea, si Roque po ay may AIDS na at may dengue sabay. Kaya po siya nagka-dengue kasi nga na-miss niya may tumusok sa kanya at
tinusok nga ng mga lamok. Dengue ang inabot. Katulad ng sinasabi ni Harry Roque, kailangan pauwiin mo si Digong bago ang reconciliation. Paano naman yung mga namatay na 30,000? So, paano ka naman makikipag-reconcile doon? Paano ang peace of mind ng 30,000 na Pilipino? Kung pauuwi mo yan, Harry Roque, baklang inutil na bobo na may supa. Paano naman yon? Paano yung peace of mind nila? Ang gobyerno, paglilingkod sa taong bayan. So, mas pipiliin ni BBM na paglingkuran ng mga Duterte kaysa sa taong bayan? In your dreams. Alam mo, ang mangyayari dyan, kailangan, kahit maging garapon si Digong, iuwing garapon dito, wala problema kay BBM yan. Tsaka hindi gagawin ni BBM yan. Diba? Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Yes. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Siyempre, batas ang pipiliin natin. Dahil ang gobyerno, ang kadikit ng gobyerno, batas, otoridad, implementor of the law. Yan po ang gobyerno. Nakadikit dyan. Diba? Implementor sila ng batas. Andyan ang Congress, andyan ang kapulisan, andyan ang kasundaluhan, andyan ang senador, at iba't ibang branches, mayor. Otoridad sila. Sila ang nag-i-implement ng batas. Tapos makikita mo si PBM ang lalabag sa batas. Are you crazy, motherfucker? Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo. Ito na naman si hair follicle test. Diba?